Nananatili siyang nakaupo sa damuhan, nadarama ang dampi ng hangin sa kanyang katawan. Lubos na batid na may isang nanghihimasok sa malapit na nagmamasid sa kanya. Lumalaki ang kanyang kuryosidad tungkol sa pagkakakilanlan ng nanghihimasok. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, tiyak na kagagawan ito ng Reyna. At upang maiwasan ang mga problema, nagkukunwari siyang walang napapansin dahil mas nakakabuti pa rin sa kanya na makita bilang isang hanggal at mahinang prinsipe. Salamat sa kanyang mana distortion field, nakakapagsanay siya ng payapa. At ngayon ay mas marami pa siyang maaaring itagang mana. Ngunit may isang problema, palapit na siya ng palapit sa sandali kung kailan niya kailangang gawin iyon. Ang demonyong mana circle na iyon. Ang mga pari ay hindi maaaring gumamit ng mahika at ang mga mago ay hindi maaaring gumamit ng banal na kapangyarihan. At ang necromancy ay isang teknik na hindi rin nila kayang gamitin. Ngunit tulad ng malamang na napansin mo na ngayon, maaaring gamitin ng protagonista ang lahat ng tatlong kapangyarihan. Salamat sa mga pagsisikap ng dalawang baliw na guro at ng mga degeneradong mananaliksik na iyon. Ang pag-iisip pa lamang tungkol sa proseso ay nagpapasuka sa protagonista. Ang mga ordinaryong mago ay gumuguhit ng mana circle sa kanilang mga puso upang makontrol nila ang kanilang sariling mana. Sa kasamaang palad, pinipigilan sila ng pamamaraang iyon sa paggamit ng banal na kapangyarihan at necromancy. At kung susubukan niyang pilitin ito, maaaring wasakin ng protagonista ang sarili niyang puso. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang isang circle na ginawa lalo na para sa kanya. Ang pangalan nito ay Artery Circle. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa mga artery ng kanyang katawan, nakakagawa siya ng isang circle na tumutulong sa pagkontrol ng daloy ng mana. Ginagamit ni Basky ang buo niyang katawan para sa gawaing ito, na nakakamit ang hindi kapani-paniwalang mga resulta. Ang problema ay halos isang body modification ito, isang napakaselang proseso. Ang isang pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi sabik ang ating protagonista na ulitin ito. Noong huli niyang sinubukan ito, nagtagumpay siya ng may napakaliit na margin ng pagkakamali, at iyon ay sa tulong ng kanyang mga guro. Ngayon, mag-isang pupunta upang isagawa ang proseso, hindi siya sigurado kung kaya niya ito. Hindi inaasahan, nadama niya ang mga kamay na humahawak sa kanyang sariling mga kamay. Sa mismong harapan ng kanyang mga mata ay lumitaw ang mga translucent na figure, gayunpaman pamilyar ang kanilang mga anyo. Sila ang kanyang mga guro. Tiyak na hindi mas masahol ang pagkabigo kaysa sa paggastos ng millennia sa templong iyon. Iyon mismo ang motibasyong kailangan niya. Sinimulan ng ating protagonista ang proseso. Pinapanday niya ang kanyang sariling mahiwagang bilog. Pagtatakip siling na at lumabas ang katulong para hanapin ang prinsipe. Lampas na sa oras ng hapunan at labis na nahuhuli ang protagonista. Bagamat paminsan-minsan siyang nagpapaliban, hindi siya kailanman lumiliban sa pagkain. Ngayon ay nahaharap ang katulong sa isang dilema. Nagbilin siyang huwag siyang gambolain, ngunit marahil ay nangangailangan siya ng tulong. Hindi niya alam kung dapat ba siyang pumunta o hindi. Habang nananatili siyang nag-aalala, sinabi ng protagonista na hiniling na niya rito na huwag na siyang tawaging prinsipe. Nang marinig ang boses ng binata, labis siyang nagulat. Lumalabas mula sa hardin, ipinahayag ng ating protagonista na nakabalik na siya. Sinabi rin niya na hindi na sana siya naghintay sa kanya gaya ng dati niyang hiniling. Gayunpaman, mahirap para sa ating protagonista na labanan ang katatagan ng babaeng ito, na nangangahulugang kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap pa. Walang babala, niyakap niya ito. Ngunit para sa Diyos, hindi man lang marunong humalik ang lalaki ng maayos. Iniwan niyang nakabitin ng awkward ang isang braso. Oo, gayunpaman, namula ng todo ang mukha na para bang inaatake siya ng stroke. Saka lamang humingi ng paumanhin ang prinsipe sa kanya, na inihahayag na sa katunayan, narating na niya ang kanyang ganap na limitasyon. Bumagsak sa lupa, lubhang pagod. Ngayon, ipinaliliwanag nito ang awkward na yakap. Pagkatapos ng mahirap na pagsasanay sa hardin, nangangailangan ng maraming pahinga ang protagonista. Nagising ang ating protagonista na nakahiga sa kanyang kama, na pagtantong labis siyang nag-alala. Habang iniisip iyon, napansin niya ang isang kakaiba roon. May humahawak sa kanyang kamay. Ang kamay na iyon ay kay Amy. Nakatulog pala ito sa tabi niya. Bumangon siya,
Naalala niyang nahimatay siya noong nakaraang araw, na malamang na labis na nag-alala sa kanya. At ang gawaing labis niyang inaatrasan ay perpektong naisagawa. Dumadaloy sa kanyang mga ugat ang tatlong kapangyarihan na iyon. Bukod sa hindi karaniwang bilog, mayroong isang espesyal na epekto. Hinahaplos ng hanging pumapasok mula sa bintana ang katulong. Nakita nitong nakatingin sa labas ang prinsipe. Ang isang espesyal na epekto ay ang ganap na kawalan ng mga limitasyon. Sa paggalaw ng isang daliri lamang, maaari siyang bumigkas ng buong mga spell. Nang mapansin niyang nagising na ang dalaga, mabilis niya itong binati ng magandang umaga. Pagkatapos ng nakamamatay na araw na iyon, 5 buwan ang lumipas. Si Aim ay lalong sumigla, na binabanggit na nakahanap siya ng ilang halamang gamot sa hardin. Hindi gaanong nagulat ang protagonista dahil labis siyang nasisiyahan sa kanilang kasalukuyang mga pagkain. Sa kabilang banda, labis na nagpapasalamat ang katulong ng eksaktong 3 buwan na ang nakalipas. Ang kanilang buhay ay naging mas madali mula nang may isang taong nagsimulang mag-iwan ng karne at gulay sa kanilang pintuan. Sa simula, pinaghihinalaan niyang maaaring isa ito sa mga pagkana ng Reyna, ngunit agad niyang isinantabi ang posibilidad na iyon. Kaya, may isa pang taong tumutulong sa prinsipe, ngunit hindi matukoy ng protagonista kung sino ito. Ngunit kaya niyang gumamit ng mahika, at nakadarama siya ng presensya sa bawat pagkakataon. Ang paggamit ng mana upang matuklasan kung saan nagmula ang taong iyon ay isang simpleng gawain. Habang pinag-iisipan ito, nakaramdam ang kanyang mga pandama ng iba pa. May ilang taong papalapit sa kanyang bahay. Dahil alam ito, nagsimulang kumilos ang prinsipe. Sinabi pa rin ni Amy na hindi na sila magkakaroon ng problema sa pagkain, at inutusan siya ng prinsipe na ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi naintindihan ng dalaga ang utos na iyon hanggang sa linawin ng ating protagonista na malapit nang dumating ang mga bisita. Nagtataka siyang makita kung sino ang mga taong ito. Isang maliit na grupo ang nagpakilala sa kanilang sarili. Tiyak, sila ay dapat na mga impormante na ipinadala ng Reyna. Pumunta sila rito upang suriin ang kalusugan ng prinsipe. Pinagmamasdan niya ang mga lalaking iyon ng may kalmadong ekspresyon, batid na hindi nila nauunawaan ang buong katotohanan. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng pari tungkol sa kanyang kondisyon. Tinanong niya kung gagaling siya kaagad, at sinabi ng pari na marupok ang kanyang kondisyon. Magiging napakapanganib na gamitin ang banal na kapangyarihan sa katawan ng prinsipe. Dapat siyang magpasalamat sa kung ano ang kaya niyang gawin ngayon. Ngunit alam ng prinsipe na ang paring iyon ay nagsasabi ng maraming kalokohan. Hindi man lang siya gumamit ng healing spell, na itinatwa ang panatang ginawa niya sa mismong Diyosa para lamang sumunod sa Reyna. Tunay na nakakabigo, iniisip ng protagonista na dapat nang tumigil ang pari sa pagpapanggap na banal. Hindi siya tumatangging magpagaling dahil hindi niya kaya. Ngunit dahil ayaw niya, nagtanong siya ng ilang teknikal na katanungan sa pari, habang iniisip na ang kanyang katawan ay malapit na sa pagtatapos ng paggaling nito. Sumasagot sa prinsipe, sinabi ng pari na ang bata ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. Ang banal na kapangyarihan ay isang bagay na eksklusibo sa mga pari at ang prinsipe ay nagsasalita tungkol dito na para bang lubos niya itong nauunawaan. Dapat kang tumigil sa pagiging masyadong mayabang. May mapanuksong ngiti, ang pari ay magbibigay sana ng mapanuyang komento. Pagkatapos ay inihambing niya ang protagonista sa isa sa mga anak ng Reyna. Pinagalitan ni Amy ang pari, na sinasabing nasa presensya siya ng prinsipe at dapat niyang bantayan ang kanyang mga salita. Hindi niya nagustuhan ang pagtutuwid ng isang alipin at sinubukang saktan ito bilang isang anyo ng disiplina. Nakita ng prinsipe ang lahat ng iyon at hindi niya ito nagustuhan kahit kaunti. Nagsimulang magyabang ang pari tungkol sa pagkakaroon ng isang marangal na bagay, na itinutuwid ang isang potensyal na problema para sa prinsipe. Sinabi rin niya na ang babaeng iyon ay tila walang halaga at hinawakan ang mukha nito habang nag-iisip ng kakilakilabot na mga bagay tungkol dito. Sinabi niyang ang babae ay may magandang ngiti at pinipigilan ng ating protagonista ang sarili na putulin ang ulo nito noon mismo. Sinabi ng pari na dahil nagpunta siya ng malayo, dapat man lang siyang ihatid ng alipin sa labasan. Muli niyang makikita ang prinsipe sa loob ng 15 araw. Hiniling ng ating protagonista kay Amy na ihatid ang pari sa labasan. Hindi siya masyadong masaya sa utos na iyon, at malinaw na may masamang balak ang pari.
Nagkunwari ang prinsipe na hindi pinapansin ang masamang intensyon ng lalaki. Sa wakas, narating nila ang tarangkahan. Sinabi ng pari sa katulong na tandaan ang kanyang mga salita. Dapat siyang pumunta ng mag-isa sa gabi at ang buhay ng prinsipe ay nasa kanyang mga kamay. Walang pakialam ang paring iyon sa kaunting bahagi ng kanyang ginagawa. Dahil kahit na ang prinsipe ay may maharlikang dugo, isa pa rin siyang mahina at sakiting tagapagmana. Nakakaramdam ang protagonista ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, na para bang lalo siyang lumalamig. Hindi niya lubos na maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Marahil ay labis lamang siyang galit. Ngunit labis siyang nagtagal sa templo ng mga bayani upang ilarawan ang gayong pakiramdam sa simpleng pananalita. Itinuro sa kanya na ang isang tao ay mas mababa pa sa isang hayop kung hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Ngunit may hawak na espada, ibang-iba ang kanyang mga iniisip. Nabahala ang mga pari habang papalapit siya. Hindi nila alam na siya ang prinsipe. Ang pagkontrol sa galit ay maaaring magsilbing isang compass upang patungo sa iyong mga layunin. Kung ang catamaran ang susi sa pag-unlad, kung gayon ang galit ang nagtutulak na puwersang nagpapagawa ng mga bagay-bagay. Ang dalawang paring iyon ay nakahiga sa lupa, malamang na hindi nabuhay. Patuloy na tinakat ng kanilang pinuno ang katulong, na ipinapaliwanag na maaari niyang patayin ang prinsipe. Sinabi niyang ang buhay ng prinsipe ay napakaliit na ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng malaking kagalakan sa reyna at walang sino man sa kaharian ang nasa panig ng prinsipe. Hindi lamang iyon, walang sino man ang may awtoridad na parusahan siya dahil ang paring iyon ang nagsisilbing kamay at paa ng reyna. Hinintay ng protagonista na matapos ang talumpati at sinabing napakaganda nito dahil kailangan din niya ng dahilan para magbigay. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang espada sa paring iyon. Bumagsak ang lalaki sa lupa na lubos na nasa awa ng prinsipe. Tinanong ng ating protagonista ang kanyang alipin kung ano ang parusa sa paglapastangan laban sa pamilya ng hari. Hindi inaasahan ng pari na mangyayari iyon, na iniisip na nakaretay pa rin ang prinsipe. Alam ng ating protagonista na interesado rin siyang malaman kung paano man lang nakagalaw ang prinsipe. Iyon ang dahilan kung bakit napakababa ng antas ng pari. Hindi nila kailanman kinailangan ang ganoong uri ng mediocre na kapangyarihan. Kaya, tinanong niya ang kanyang alipin sa sandaling muli, na idinidiin na sinabi na niya rito na huwag siyang paulitan. Alam na alam nito kung ano ang parusa sa ganoong uri ng krimen. Agarang pagbitay. At iyon mismo ang nangyari sa paring ang ulo ngayon ay nakabitin sa kanyang leeg. Tumulo ang dugo sa sahig. Labis na paghihirap ang naramdaman ng pari. Sinabi niyang hindi kailanman hahayaan ng reyna na magtapos ito ng ganito. Narinig ng protagonista ang mga salitang iyon at bahagyang ngumiti. Nagpasalamat siya sa lalaki sa babala, ngunit ipinangako niya rito ang isang bagay. Ang mga tumatayo laban sa prinsipe ay babagsak din. At nang tapos ng putulin ni Agi ang ulo ng hanggal na iyon sa bulwagan ng reyna, sinabi niyang baliw ang prinsipe dahil pinatay nito ang isang napakahalagang tao, isang disipulo mula sa banal na lupain. Ngunit sinabi ng prinsipe na tinangka ng lalaking iyon na kitilin ang kanyang buhay at ipinatupad lamang niya ang mga batas ng lupain. Lubhang nagalit ang mapait na reyna. Sinubukan niyang saktan ang protagonista na natutuwa sa sitwasyon. Habang siya ay comatose, ang mga batas ng kaharian ay hindi gaanong mahigpit, hindi man lang sapat upang imbestigahan ang nangyari sa kanya. Sinabi ng prinsipe na kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik ang hari at ang tanging ginawa nito ay parusahan ang isang taong lumapastangan sa pamilya ng hari. Walang katuturan na parusahan ang biktima sa kanyang sariling mga gawa. Tinanong niya ang reyna kung kailan eksaktong naging mababa ang pamilya ng hari sa mga mababang ranggong disipulo. Hindi nagustuhan ng mapait na reyna ang panunuksong iyon dahil pinababa lamang ng prinsipe ang halaga ng kanyang mga tagasunod. Sinabi niyang walang katibayan at hindi dapat husgahan ng prinsipe ang mga bagay-bagay gamit ang kanyang walang laman na ulo. Sinabi niyang kasing tanga siya ng kanyang sariling ina. Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpagalit sa protagonista. Patuloy siyang nanggugulo, na sinasabing pareho silang mabababang nilalang ng kanyang ina, na nagpapalabas ng kaunting madilim niyang intensyon. May kaunting payo ang ating protagonista para sa kanya. Hindi matalino ang sampain ang mga magulang ng isang tao, lalo na hindi sa harap ng taong iyon. Napakatindi ng enerhiya kaya napaatras ang reyna. Naglabasan ang mga punyal kasama ang iba pang mga sandata.
Sanay at handa ang kanyang mga katulong na ipagtanggol ang mapait na reyna. Ang isa sa kanila ay nasa likod na ng prinsipe. Pamilyar ang presensyang iyon. Sinabi ng ating protagonista na mas magiging interesante sana kung talagang sinubukan pa ng reyna ang pagpapakong ng mga pako sa kabaong ng isang tao, maging ito man ay sa reyna o kan-inuman. Ang tangkang pagpatay sa isang maharlika ay walang pagkakaiba sa anumang iba pang malaking krimen. Pagkatapos ng komantong iyon, napaisip ng malalim ang mapait na reyna dahil napagtanto niyang alam ng protagonista kung sino ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Tinitingnan siya, bahagya siyang ngumiti. Alam niyang hindi siya ang uri ng taong magtatago ng ganoong barahan ng matagal. Simula nang sampilan niya ang isang pasyente sa mukha, malinaw na walang gaanong pagpapahalaga ang reyna sa sinuman. Sinabi niya rito na kumilos ng maayos sa loob ng kanyang palasyo dahil gaya ng nakikita nito, mahina ang kondisyon ng gusali. Total, ang reyna ang nag-alis ng lahat ng mga alipin sa lugar na iyon at inaasahan niyang magbibigay ito ng kinakailangang maintenance kaagad. Kung hindi, maaaring kumalat ang mga tsismis. Pinayuhan niya ang reyna na pag-isipan ng mabuti ang bagay na iyon dahil hindi siya mananahimik kung patuloy itong kikilos ng ganoon. Pagbalik sa kanyang silid, winawasak ng reyna ang mga bagay-bagay sa galit. Nakatayo lamang ang kanyang katulong na naghihintay na kumalma ito. Ngunit kinamumuhian ng mapait na reyna ang minamaliit ng isang kalahating dugo. Pinupuno siya nito ng galit na hindi pangkaraniwan. Kaya nagsimula siyang magplano laban sa ating protagonista. Dahil tila sabik itong pabilisin ang sarili nitong kamatayan, malugod niyang tutulungan ito roon. Wala itong ideya kung sino ang kanyang kinakaharap. Sa kastilyo, nag-uusap ang mga tao. Totoo ang mga tsismis. Tsismis tungkol sa prinsipe, na pagkatapos magising mula sa kanyang koma, tila nagbago ang isip. Nadaanan ni Amy at napakinggan niya ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ng mga pangyayari sa pari at sa reyna, ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Kumakalat ang tsismis tungkol sa prinsipe, na sinasabing tuluyan na itong nawala sa katinoan. Dahil maraming sumusuporta sa reyna sa palasyo, mabilis na nasisira ang kanyang reputasyon. May kagalakan sa kanyang mga mata, hiniling ni Amy sa prinsipe na tingnan ang dumating. Mas marami pa silang natanggap. Sinabi niyang hindi niya kailangan ang lahat ng mga halamang gamot na iyon. Ngunit labis na nagpapasalamat si Amy sa mga donasyon. Tiyak na may isang taong tunay na nakauunawa sa mabuting intensyon ng prinsipe. Tinanong niya ang kanyang katulong kung tila ba napakabuti ng kanyang personalidad para rito. Labis na nasa sabik, hindi niya maitatangging talagang nakikita niya itong pambihira. Nakapagtataka sa ating protagonista kung paano nanatiling optimistiko ito kahit pagkatapos niyang pumatay ng isang tao sa mismong harapan nito. Talagang isa siyang kahangahangang tao, mahirap hanapin. Habang magkasama sila, lumapit ang isang lalaki, magalang na humihingi ng kanilang atensyon. Ang matandang ito ay nagngangalang Bises. Dinala niya ang mga makasalanan sa prinsipe, gaya ng iniutos ng reyna. Sila ang mga responsable sa paglilihis ng pondo ng prinsipe. Kabilang sa kanila, ilang pamilyar na mukha. Tinanong ng prinsipe kung paano karaniwang pinaparusahan ang ganitong uri ng krimen. Sumagot ang matanda na depende iyon sa prinsipe, ngunit karaniwang kasama rito ang pagpugot ng ulo. Agad, ang mga dating humahamak sa protagonista ay nagsimulang magmakaawa para sa kanilang buhay. Sinabi niyang kamakailan lamang, kumakalat ang isang tsismis sa palasyo. Di umano, sinasabi nilang nagkaroon ang prinsipe ng matinding uhaw sa dugo. Iyon ang sinasabi ng mga tao. Marahil ay dapat siyang kumilos alinsunod sa tsismis na iyon. Pagkatapos siyang takutin ng kaunti, lalong naging desperado ang pagmamakaawa. Lubha silang natakot lahat. Nang walang sinasabing iba, sinabi niya sa matanda na bahala na ito. Arestuhin ang mga taong iyon, ngunit hindi nagustuhan ng ating protagonista na nangyari iyon sa inisyatiba ng reyna. Nagpasya siyang makisama na lamang dahil medyo naging mas interesante ang sitwasyon. Pupugutan ng ulo ang mga taong iyon sa loob ng 9 na araw. Pagbalik sa kanyang silid, inutusan din niya si Amy na ma-promote at dagdagan ang kanyang sweldo. May isa pa siyang tanong kung hindi pa rin pinapayagan ang pakikipagkita sa kanyang ama. Humingi ng paumanhin ang matanda at gusto ng ating protagonista na malaman kung utos iyon ng hari o ng reyna. Ngunit sumagot ang matanda na isa lamang siyang mensahero.
Hiniling niya sa bata na maging matyaga dahil nasa maselang sitwasyon ang kaharian. Lubos na naunawaan ng prinsipe ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sinabi niyang tatandaan niya iyon. Naniwala ang matanda na maaari na siyang umalis, ngunit mayroon pa ring gustong sabihin sa kanya ang prinsipe. Kinakain niya ang lahat ng ipinadala sa kanyang tahanan. Gayunpaman, hindi na kailangang patuloy na magpadala ang matanda ng mga halamang gamot, at dahil nagbago na ang mga bagay-bagay, hindi na rin kailangang magpadala ng pagkain. Nagsimulang ngumiti ang matanda, sinabi niyang hindi niya alam ang sinasabi ng prinsipe. Ngunit tila pinagpala siya, sinabi niyang malapit nang tumanggap ng mga bisita ang prinsipe at kailangan na niyang umalis. Nagulat ang ating protagonista kung gaano karami ang alam ng matanda tungkol sa palasyo. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka tungkol sa tunay na katangian ng matanda dahil nagpanggap itong hanggal, kahit na naroon ang lahat ng ebidensya. Si Bises ang pinuno ng lahat ng naglilingkod sa hari. Noong bata pa ang protagonista, madalas niya itong makita. Hindi niya inaasahan na papanig sa kanya ang matanda. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ng matanda na malapit nang magkaroon ng mga bisita ang prinsipe. At nangyari nga, may mensahe si Ami para sa prinsipe. Sinabi niya rito na naroon ang ika-4 at ika-2 prinsipe. Ang dalawa ay sumugod sa protagonista na parang mga mababangas na hayop na ibinabato ang kanilang sarili dito. Ang maliit ay nagngangalang Winley. Siya ang ika-2 prinsesa. Dahil natamba niya ang ating protagonista, labis siyang nag-alala, gustong malaman kung hindi rin ba siya nito kilala dahil hindi nito gagamitin ang mana para manektik sa kanyang katulong. Sinabi ng isa pang tao na dapat mas naging maingat ang dalaga. Ang batang iyon ay nagngangalang Boris at matagal na niyang gustong makilala ang prinsipe. Ang hari at ang ama ng protagonista ay isang lalaking adik sa pag-ibig. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 3 asawa. Ang Reyna at 2 kerida, sina Alice at Anisha. Si Alice ay nakahanay sa mga intensyon ng Reyna habang pinili ni Anisha na manatiling neutral, na lumalayo sa iba pang mga asawa. Sina Boris at Winley ang mga anak ng babaeng ito, na ginagawa silang mga kapatid ng protagonista. Habang humihingi ng paumanhin ang batang lalaki sa nangyari, may napansin ang dalaga. Bigla siyang kikilos sana. Sinubukan niyang sipain ang kanyang kapatid sa ulo, ngunit nagawang iwasan ng batang lalaki ang atake. Tinanong niya kung bakit ginagawa iyon ng dalaga. Labis siyang inis sa pag-uugali ng kanyang kapatid, na kumikilos ng labis na formal at kakaiba. Total, siya ang labis na sabik na makilala ang prinsipe. Nagsimulang magtalo ng main aitan ang dalawa, na nagpapakitang tunay silang magkapatid, na nagudyok sa ating protagonista na pagmasdan ang buong diskusyon.